Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 5. Quarter 1, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Nakapagsasanay sa paggalang sa buhay sa pamamagitan ng pag-iingat at pagpapabuti ng sariling buhay. A. Naiisa-isa ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. B. Naipaliliwanag na ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay ay paraan upang kilalanin ang sariling dignidad bilang tao at ang mga salik na nakaaapekto sa pagtataguyod nito. At C. Nailalapat ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay bilang pagkilala sa kanyang dignidad. Unang araw. Munting balik-aral, pagtapat-tapatin, itapat ang mga lilinanging pagpapahalaga sa ikalawang hanay sa tama nitong aralin sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik sa patlang. Narito ang mga pagpipilian sa ikalawang hanay. A. Magalang, B. Mapagmalasakit, C. Masunurin, D. Matapat, at E. Nasyonalismo. Number 1. Mga makasaysayang lugar sa pamayanang kinabibilangan. Ang sagot? Letter E. Nasyonalismo. Number 2. Mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Ang sagot? D. Matapat. Number 3. Pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ang sagot? Letter A. Magalang. Number 4. Pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Ang sagot? Letter C. Masunurin. Number 5, pakikiisa sa pamayanan sa pagpapanatili ng malinis na hangin. Ang sagot? Letter B, mapagmalasakit. Ang limang sagot ay mga halimbawa ng pagpapahalaga na nalinang sa baitang 4. Ang iba pang pagpapahalaga ay ang sumusunod: kalinisan, karunungan, mabuting katiwala, mapagpakumbaba, mapagpasalamat, mapagpasensya, mapanagutan, matipid, matyaga, pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa sarili, pananalig sa Diyos, at tiwala sa sarili. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tayo'y mag-8-8. Piliin ang 8 gawin na hindi nagpapakita ng pagpapahalaga. Lagyan ng X sapat lang ang mga ito. Narito ang mga hindi nagpapakita ng pagpapahalaga. Palatulog, palaging huli,
tamad, hindi seryoso, palasagot, hindi nag-iisip, magulo, at palabiro. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng paggalang sa sariling buhay. Isulat ang iyong sagot at pinakamagandang sagot ng klase. Ilagay kung kaninong sagot ito. Narito naman ang halimbawang sagot. Isang angkop na halimbawa ng kilos na nagpapakita ng paggalang sa sariling buhay ay ang pagtulog ng maaga at pagkain ng masusustansyang pagkain upang manatiling malusog at malakas ang katawan. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa, mga kilos sa pagsasabuhay ng pagpapahalaga sa sariling buhay. Copy-paste. Kopyahin at ilagay ang bawat pamagat ng aralin sa susunod na mga patlang ayon sa tama nitong pag-uuri. Una, kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala. Pangalawa, mga pagbabagong nagaganap sa sarili. Pangatlo, mga sariling tungkulin sa batas trapiko sa pamayanan. Pang-apat, pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan. At panglima, sariling pagpapahalaga sa mga patapong gamit teknolohikal. Isulat ang mga pamagat ng aralin na nagpapakita ng halimbawa ng kilos na paggalang sa buhay ukol sa sariling pagpapahalaga. Narito ang mga sagot, mga pagbabagong nagaganap sa sarili, at pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan. Isulat naman ang mga pamagat ng aralin na nagpapakita ng halimbawa ng kilos ng paggalang sa buhay ukol sa mga pagpapahalaga sa sariling kapaligiran at pananampalataya. Narito ang mga sagot. Kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala. Mga sariling tungkulin sa batas trapiko sa pamayanan, at sariling pamamahalaga sa mga patapong gamit teknolohikal. Pinatnubayang pagsasanay, pagtapat-tapatin, suriin at itapat ang lilinanging mga pagpapahalaga sa ikalawang hanay sa tama nitong aralin sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik sa patlang. Narito ang mga pagpipilian. A. Maagap. B. Masinop. C. Masunurin. D. Pagpapahalaga ng sarili. At E. Pananampalataya. Number 1. Kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala. Ang sagot, letter E. Pananampalataya. Number 2, mga pagbabagong nagaganap sa sarili. Ang sagot, letter D, pagpapahalaga ng sarili. Number 3, mga sariling tungkulin sa batas trapiko sa pamayanan. Ang sagot, letter C, masunurin. Number 4, pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan. Ang sagot, letter A, maagap. At number 5, sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Ang sagot, letter B, masinop.
paglalapat at pag-uugnay, pagmumuni-muni. Balikan ang pinakamagandang sagot ng klase sa paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin at isulat ito sa tama nitong uri. Una, halimbawa ng mga kilos na nagpapakita ng paggalang sa buhay ukol sa sariling pagpapahalaga. Pangalawa, halimbawa ng mga kilos na nagpapakita ng paggalang sa buhay ukol sa pagpapahalaga sa sariling kapaligiran at pananampalataya. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, halimbawa ng mga kilos na nagpapakita ng paggalang sa buhay ukol sa sariling pagpapahalaga. Pagkain ng masusustansyang pagkain at pag-ehersisyo araw-araw upang mapanatiling malusog ang katawan. At pag-iwas sa mga bisyong makakasama sa kalusugan tulad ng paninigarilyo at labis na paggamit ng gadgets. Pangalawa, halimbawa ng mga kilos na nagpapakita ng paggalang sa buhay ukol sa pagpapahalaga sa sariling kapaligiran at pananampalataya. Maaaring sagot, pagtatanim ng mga halaman at hindi pagtatapon ng basura sa kung saan-saan upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. At pagdarasal at pagdalo sa mga gawaing panrelihiyon bilang pagpapakita ng pananampalataya at pasasalamat sa buhay. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 2, mga angkop na kilos na tumutugon sa pagpapahalaga ng sarili. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon sa sumusunod na mga gawain o pag-iisip. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Number 1, palaging hawakan ang pinto para sa taong nasa likod mo. Ang sagot, tama. Ipinapakita nito ang pagiging magalang at maalalahanin sa kapwa. Number 2, maging mabait. Tama, mahalaga ito upang magkaroon ng maayos na ugnayan sa iba. Number 3, ipaglaban ang iyong sarili. Tama, dapat ipaglaban ang karapatan at dignidad ng may respeto. Number 4, tandaan na nagbabago ang tao. Tama, lahat ay may pagkakataong magbago at matuto. Number 5, maging mapanuri. Tama, mahalaga ito upang hindi madaling malinlang. Number 6, huwag matakot na umamin kapag nahihirapan ka. Ang sagot, tama, ipinapakita nito ang katapatan at pagtanggap ng tulong. Number 7, maging mabuting kaibigan. Tama, ang mabuting kaibigan ay nakakatulong sa pag-unlad ng sarili. Number 8, tama, mahalaga ito upang matutong magtiwala sa tama at umiwas sa panganib. Number 9, maging madaling umangkop. Ang sagot, tama, nakakatulong ito upang makibagay sa bagong kapaligiran o sitwasyon. At number 10, sa sarili mong tahanan umuwi. Tama, para sa kaligtasan at tiyak na may nagmamahal at nag-aalaga. Pinatnubayang pagsasanay, pangkatang pagtatanghal, mula sa 10 gawain o pag-iisip na nagpapakita ng pagpapahalaga ng sarili, pumili ng isa at itanghal sa buong klase bilang isang news reporter o 1 minutong tula o isang kanta sa saliw ng Leron Leron Sinta
o isang maikling dula. Ang pagtatanghal ay mamarkahan ayon sa nakapaloob na rubrics. Narito ang rubrics. Pangalan ng grupo. Ilagay kung ano ang inyong ginawa. News reporter, tula, kanta o dula. 50% para sa aktibong paggawa ng bawat kasapi at 50% para sa kabuuang kaayusan, nilalaman at diwa. Ito ay may kabuuan na 100%. Paglalapat at pag-uugnay. Maalaala mo kaya? May magandang alaala ka ba o may maaalala ka na mahalagang pangyayari sa iyong buhay na nagpapakita ng pagpapahalaga ng sarili? Magbahagi ng isang alaala mula sa alinmang 10 gawain o pag-iisip na natalakay. Isulat ito sa patlang. Una, pumili ng isang gawain o pag-iisip na nagpapakita ng pagpapahalaga ng sarili. Pangalawa, isulat ang magandang alaala o mahalagang pangyayari. Ika-4 na araw. Kaugnay na paksa bilang 3. Mga mabuting gawing tugon sa mga paglabag sa mga karapatang pansarili. Fill in the blocks. Lagyan ng tamang patinig a, e, i, o, u. Ang kahon na walang mga titik upang bumuo ng isang salita. Narito ang mga kasagutan. Pananakit, pang-aapi, pagmamaliit, pananakot. Ano ang pagkakahalintulad ng lahat ng 4 na salita? Ayusin ang mga titik na ito upang malaman ang sagot. Ang sagot ay bullying. Bullying. Ano nga ba ang salitang bullying? Ang bullying ay ang pananakit, pang-aapi, pagmamaliit at pananakot sa mahihina o maliliit na paulit-ulit na sinasadya at pinagkakatuwaan, at ito ay tahasang paglabag sa mga karapatang pansarili. Pinatnubayang pagsasanay. Tama o mali? Isulat ang tama sa patlang kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali sa patlang kung ang pangungusap ay mali. Number 1, ang bullying ay pananakit, pang-aapi, pagmamaliit at pananakot. Ang sagot, tama. Number 2, mga lalaki ang pwedeng magbully. Ang sagot, mali. Number 3, hanggang elementarya lamang nagkakaroon ng bullying. Ang sagot, mali. Number 4, sa paaralan lamang nangyayari ang bullying. Ang sagot, mali. At number 5, ang bullying ay isang paglabag sa karapatang pansarili. Ang sagot, tama. Paglalapat at pag-uugnay. Fill in the blanks. Lagyan ng tamang patinig a, e, i, o, u ang mga patlang na walang mga titik upang bumuo ng isang pangungusap. Narito ang mga sagot. Una, huwag magbabago ng sariling pagpapahalaga.
Pangalawa, huwag itigil ang pakikipagkaibigan sa iba. Pangatlo, huwag pababayaan ang sarili. Pang-apat, maging abala sa mabubuting gawa kapag naaalala ang paglabag sa mga karapatang pansarili. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay o nagpapakita ng paggalang sa sarili. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Number 1, pinapayuhan ka na maging maagap, magalang, malinis at mapagpasensya. Tama, para maging mabuting bata at magustuhan ng ibang tao. Number 2, pinapapasok ka na sa loob ng bahay dahil may curfew ang barangay. Ang sagot, tama, para hindi mapahamak at sumunod sa batas. Number 3, pinapahinto ka ng kumain dahil busog na busog ka na. Tama, para hindi sumakit ang tiyan. Number 4, pinapagamit ka ng timba sa pagligo dahil konti lang ang imbakan ng tubig. Ang sagot, tama, para hindi maubos ang tubig. Number 5, pinapatigil ka ng maglaro sa gadget dahil hating gabi na at kailangang matulog. Ang sagot, tama, para makapagpahinga at gumising ng maaga. Paglalapat at pag-uugnay. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto? Kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin. Sagutan natin. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Ang sagot, natutuhan kong maging masunurin sa magulang at guro. Dapat maging magalang sa lahat ng tao. Mahalaga ang pag-aalaga sa sarili. Dapat maging responsable sa mga gawain. Matutong makinig at magpasensya. Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Narito ang mga posibleng sagot. Minsan ay hindi agad ako sumusunod, kaya kailangan kong maging mas maagap. Madalas akong naglalaro ng gadget, kaya kailangan kong bawasan ito. Minsan ay hindi ako nakikinig ng maayos, kaya dapat ay makinig ako ng mabuti. Kailangan kong maging mas malinis sa katawan at sa paligid, at dapat ay natutulog ako ng maaga para may lakas sa pag-aaral. Para naman sa ating pagsusulit, PS 143. Pagsulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi hihigit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. Basahing mabuti ang talata at gumawa ng maikling sanaysay. Lagyan ng angkop na pamagat ang sanaysay. Basahin natin. Batayan, layunin, dahilan at gabay sa pag-iisip, pagpili at pagkilos na itinuturing na mabuti at nasasalamin sa pamumuhay ng isang tao o pangkat, pakikipagkapwa pagtanggap at pakikitungo sa ibang tao, bilang kapantay, pambubulas, panggigipit sa inaakalang mas mahinang individual ng paulit-ulit, walang rasyonal na dahilan at mapanakit na pamamaraan, pananampalataya, paniniwala, pananalig at pagsasabuhay sa aral ng Diyos.
Gawaing pantahanan o takdang aralin. JS from. Journal, survey from, Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal at pag-iimpok na nagawa sa buong linggo. Anong kagandahang asal ang napakita ko sa araw na ito? Magbanggit ng isa lamang, pwedeng sabihing wala. Magkano ang naipon kong pera sa araw na ito? Pwedeng sabihing wala. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!